Makalipas ang ilang araw, umalis na ang karaban ng mga mangangalakal patungong Whitnash, na kasama din ang tatlong mga ka-roommate ni Rio. Namangha si Neil sapagkat silang apat ay pare-parehong naitalaga sa iisang trabaho, at gayon pa man ipinaalam ni Niels na balak niyang pangalanan ng kanilang grupo na Room 10. Subalit ang pinaka nagpapasabik sa kanila ay may 9 na araw silang gugugulin sa bayan ng Whitnash, at kasabay nito ang Open Port Festival na siguradong magiging masaya. Gabi na nang makarating ang kanilang karaban sa Whitnash, matapos nilang malaman ang kanilang pansamantalang tutuluyan, agad na silang nagpunta sa night market at kumain sila ng mga fish street foods na ngayon lamang nila natikman. Kinabukasan, nakarating na rin sa Whitnash ang karwahe ng mga taga-Dabuhi Empire. Habang naghihintay, pinag-usapan ni na Oscar at Jurgen ang posibleng dahilan ng emperador kung bakit ipinadala sa pistang ito ang anak nitong si Fiona. Ayon kay Oscar, maaaring nais ng emperador na ilayo ang prinsesa sa madugong gawaing pinaplano nito. Dahil dito nagpasya si Oscar na protektahan si Fiona sa panahon ng pista dahil bukod sa pagiging prinsesa nito, isa din itong henyo na kayang mamuno sa Magic Division sa edad lamang na 17. Kinagabihan, isang pagtitipon ang ginanap para sa mga maharlika sa palasyo ng Whitnash. Mapapansin hindi masaya si Fiona sa ganitong mga okasyon, pero ang kapatid niyang si Conrad ay sinigurong puntahan siya upang tignan ang kanyang kalagayan. Gayunpaman mas pinili munang bumalik ni Fiona sa kanyang silid, inamin niya mas nakakapagod pa para sa kanya ang mga ganitong sosyal na pagtitipon, at mas gusto pa niya gumugol ng oras sa pagsasanay. Kinabukasan, ginanap ang isang parada bilang opisyal na pagbubukas ng festival sa publiko. Napansin ni Rio si Abel na nakaupo kasama ng mga espesyal na panauhin. Maya-maya, nakita sila ni Lynn, at ipinaliwanag ni Rhea na si Abel ang tumatayong kinatawan ni Hugh dahil hindi maaaring manatili ang kanilang Grandmaster sa piyesta sanhi ng dami ng kanyang appointment. Gayunpaman, napansin din nila si Fiona, at inaasahan ni Rhea at Lynn na naroon din ang lieutenant nitong si Oscar, na kilala bilang Inferno Magician. Ayon sa mga sabi-sabi, kaya nitong pabagsakin ng isang hukbo sa iisang pag-atake lamang, kumalaban pa ng ilang wyvern, at nakawasak ng isang bayan gamit lang ang isang incantation. Bagamat hindi sila sigurado kung totoo ang mga chismis na ito, inabisuhan sila ni Rhea na mag-ingat lalo na para kay Rio. Nang makaalis na ang Crimson Sword, muntik nang magkabanggaan sila Rio at Oscar, humingi naman sila ng ponmanhin sa isa't isa. Nang umalis na si Rio ay hindi maiwasan ni Oscar na mapaisip kung sino ba ang misteryosong kanyang nakasalubong. Sa kabilang banda, nakasalubong naman ni Abel si Conrad, nakilala ni Conrad si Abel bilang kinatawan ng Guildmaster ng Lone. Nagbigay galang si Abel kay Conrad bilang prinsipe, pero napapaisip si Conrad na tila may kahawig si Abel sa isang tao na dati na niyang kakilala, pero sinabi ni Abel na nagkataon lamang iyon. Samantala dumating na sila Oscar at Jurgen sa silid ni Fiona dala ang mga pagkaing pinamili nito, gayunpaman binanggit ni Jurgen kay Oscar ang muntikang pagbanggaan nila ni Rio. Ayon kay Oscar bumilib siya na mabilis ang pakiramdam ni Rio dahil hindi ito normal para sa isang mage. Kinabukasan sumali sila Amon at Eto sa isang palaro sa archery, bigo silang makatama ng kahit anong target na lumulutang sa dagat. Gayunpaman nang dumating si Abel, naisip agad ni Rio na si Abel na lamang ang sumali sa palaro, at kahit napipilitan, nagawa pa ding matamaan ni Abel ang pinakamalayong target. Habang pinupuri ng mga tao si Abel, biglang dumating ang kanyang mga kasama. Kapansin-pansin ng galit sa mukha ni Rhea, ikunwento ni Lynn kila Rio na inaasahan ni Rhea si Abel sa isang date pero hindi ito sumipot kahapon. Kalaunan, nakilahok sina Niels at Amon sa isang karera. Hindi pa man nagsisimula ang laban ay nagkakagitgitan na sina Niels at Dan. Nang magsimula ang karera, halos magkapantay lamang ang bilis ng kanilang mga bangka. Ngunit hindi pa sila gaanong nakakalayo ay nagsimula na silang maghampasan gamit ang kanilang mga sagwan. Nang masira ang mga ito, nauwi naman sila sa suntukan hanggang sa tuluyang tumaob ang kani-kanilang mga bangka. Maya-maya, dumating na din si Hugh sa Whitnash, nakita niya sila Rio na nanunood ng exhibition mula sa mga makabagong bangka. Ipinaliwanag ni Hugh kila Rio na ang bangkang ito ay tinawag na Rain Shooter, pinapagana ito gamit ang alchemy at magic stone. Kinagabihan habang formal na ipinakilala ni Conrad ang kapatid niyang si Fiona kay Abel, biglang nagkaroon ng problema ang protective barrier ng mansyon, at ilang sandali lamang ay agad na napansin ni Fiona ang paparating na panganib. Bumalik sa nakaraan, makikita si Oscar sa edad na musmos pa lamang at may matingkad na pulang buhok.
Sa mga panahon na ito ay masaya at mapayapa siyang namumuhay kasama ang kanyang ama at ina. Kahit bata pa lamang ay likas na kay Oscar ang talento pagdating sa mahikang apoy. Makalipas ang ilang panahon, ang panday na guro ni Oscar ay niregaluhan siya ng isang espada na akma para sa kanyang edad. Ang kanilang maliit na baryo ay madalas na umaasa sa pangangaso sa kagubatan, sinasama na si Oscar ng kanyang ama upang siya ay masanay na pagdating ng araw. Kinagabihan sila ay nagkaroon ng malaking salo-salo, ngunit ang kanyang ama ay nakatanggap ng ulat sa ibang taga-nayo na sila ay sasalakayin ng grupo ng tulisan sa mga susunod na araw. Dahil wala na silang panahon pang tumakas at wala ding mapagtataguan, nagpa siya ang ama ni Oscar na ipaglaban ang kanilang baryo. Nang dumating na ang gabi ng pagsalakay ng mga tulisan, inutusan si Oscar ng kanyang ama na pumunta sa kanyang ina upang protektahan ito. Hindi nagtagal ang leader ng tulisan na si Bosca ay nakapasok na sa loob ng baryo, at dahil dito marami na din sa mga tao sa pamayanan ang napatay. Natunto ni Bosca ang pinagtataguan nila Oscar at pinaslang nito ang kanyang ina. Sa galit ni Oscar ay nagawa niyang manlaban pero wala lang din siyang nagawa. Dumating ang kanyang ama upang sila ay iligtas, ngunit sa kasamaang palad ay nasawi din ito sa kamay ng tulisan na si Bosca. Kinuha ni Bosca ang espada ng kanyang ama, at dahil damanak na ang dugo sa buong lugar ay naamoy ito ng isang grupo ng mga lobo, kaya't nagpasya na sila Bosca na umalis na. Ang panday na si Razan ay natagpuan si Oscar, iminungkahi nito kay Oscar na tumakas na patungong ilog dahil paparating na ang mga lobo. Buong sikap na hinarap ni Razan ang mga lobo upang hindi ito makasunod habang tumatakas si Oscar, ngunit nang marating na ni Oscar ang ilog, sinubukan siyang atakihin ng mga lobo at tuluyan siyang nalaglag sa rumaragasang tubig. Nagising si Oscar sa loob ng isang mansyon ng isang maharlikang matanda. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang si Locke at sinabi na isa sa kanyang mga taga-nayon ang nakakita kay Oscar. Alam ni Ginoong Locke na dumanas ng mabigat na karanasan ng bata, kaya hindi napigilan ni Oscar na maiyak. Maya-maya, sinabi ni Ginoong Locke na ang pulang buhok ni Oscar ay tanda ng pagpapala mula sa Diyos ng apoy. Gayunpaman nagpa siya si Ginoong Locke na ampunin si Oscar at ito ay pag-aralin at sanayin sa paggamit ng espada. Lumipas ang ilang taon, isang araw na datnan ni Oscar na nilalamon ng apoy ang buong mansyon. Sa loob nito, natagpuan niya ang wala ng buhay na si Ginoong Locke. Sinubukan niyang lumaban, ngunit muli siyang nabigo, sinaksak siya ng lalaki sa tiyan, at doon niya lamang napagtanto na si Bosca rin pala ito. Matapos gawin iyon, tuluyan nang umalis si Bosca. Gayunpaman kahit nasugatan ay mag-isang tinahak ni Oscar ang kagubatan, at ang kanyang buhok ay naging kulay abo na. Sa kasalukuyan, matapos ang naganap na pagsabog ay sunod-sunod ang pagbuhos ng mga apoy, at namataan ni Fiona ang kanyang kapatid na sugatan. Agad niyang pinagaling ito, subalit nais ni Conrad na ilaan ni Fiona ang mana nito upang maprotektahan nito ang sarili. Gayunpaman dahil sunod-sunod pa din ang pagbuhos ng mga apoy, at patuloy pa din ang pag-atake ng mga kalaban, ay nagpa siya si Fiona na dalhin si Conrad sa mas malayo sa sunog. Sa kalagayan nila ngayon mukhang naka-lockdown na ang mansyon kaya't matatagalan ang pagdating ng tulong, kaya naman gumawa si Fiona ng signal upang ito ay mapansin nila Oscar. Dahil dito, nagbunyag ito sa kinalalagyan nila Fiona upang sila ay makita ng mga kalaban, at sa kabilang banda ay nakarating na sila Oscar sa mansyon. Nagawa nila Oscar at Fiona na mapuksa ang mga sumugod na kalaban hanggang sa napansin ni Conrad ang isang incantation ng bullet rain, kaya naman nakapaghanda agad si Fiona ng barrier upang sila ay manatiling buhay, pero ito ay naging dahilan upang siya ay maubusan ng mana. Sa mga sandaling ito ay patuloy nang hinahanap ni Oscar si Fiona, pero lingid sa kanilang kaalaman, ang prinsesa ay sinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kuya nito sa isang pagsabog. Nakita na lamang ni Oscar si Fiona na tumilapon pa itaas at naalala niya ang sandaling paslangin ng kanyang mga magulan. Sa kabilang banda, tahimik sanang nagmemeryenda sina Amon, Eto, at Neil sa dalampasigan nang bigla silang makarinig ng malakas na pagsabog mula sa mansyon. Doon nila nakita si Fiona na tumilapon pababa ng bangin, ngunit sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Niels. Samantala, mabilis namang pinaslang ni Amon at Eto ang mga kalabang humahabol sa buhay ni Fiona. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagkamalan sila ni Oscar ng mga kalaban. Samantala, ngayon lamang nakalabas si Abel matapos ang pag-atake, at nadatnan niya ang sugatang kalagayan ni Conrad. Mula naman sa night market, dalawang mga kalaban ang nakasagi ng dalang pagkain ni Rio.
Sa kabilang banda, inutos ni Oscar sa tatlo na bitiwan si Fiona, subalit itinanggi nila Niels na sumunod kaya't inatake sila ni Oscar. Gayunpaman tumanggi pa din sila Niels na ibigay si Fiona kaya naman hindi nagpigil pa si Oscar na umatake at tuluyang nasugatan ang tatlo. Handa nang tapusin ni Oscar ang tatlo pero dumating si Rio upang salagin ang kanyang mga atake. Nang makita ang kalagayan ng tatlo ay nais ni Rio malaman ang nangyari, ngunit tumanggi si Oscar na magpaliwanag at sinubukan siyang atakihin pero nasalag muli ito ni Rio gamit ang mga ice wall. Sa puntong ito ay si Rio na ang nagpasyang magpaulan ng mga ice javelin, at si Oscar naman ngayon ang sumisalag sa mga bawat pag-atake. Mula sa itaas ay ginamit ni Rio ang kanyang espada at lumikha ng yelo, at tinapatan din ito ni Oscar ng kanyang nagliliyab na espada. Hindi makapaniwala si Oscar na kaya siyang tapatan ni Rio. Gayunpaman, bago pa muling maglaban ng dalawa ay dumating si Abel at agad silang pinigilan. Ipinaliwanag ni Abel kay Oscar na ang apat na adventurer na kaharap niya ay walang kinalaman sa pag-atake sa mansyon. Ngunit nanatili pa ring galit si Rio dahil sinaktan ni Oscar ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, desidido siyang patayin si Oscar at lalo pa niya itong ginalit nang sabihin niyang balak niyang i-freeze si Fiona bago ito ibalik. Dahil dito, nagpaulan si Oscar ng mga fireball, ngunit nakontra lamang ang mga ito ng water jets ni Rio. Galit na pinatigil ni Abel si Rio at sinabi niyang ang mga ginagawa nito ay maaaring humantong sa isang malaking digmaan. Ipinaliwanag naman niya kay Oscar na si Conrad mismo ang nagpadala sa kanya upang tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa, at pinaalalahanan niya ito na mas dapat nitong unahin ang kapakanan ni Fiona. Sa kabila ng mga pakiusap ni Abel kay Rio ay nananatili pa din itong matigas, biglang sumambulat ang matutulis na yelo sa harap ni Abel na para sana kay Oscar. Iginiit ni Abel na handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay, huwag lamang itong humantong sa digmaan. Sa huli kumalma na si Rio bilang respeto niya kay Abel at maayos na siyang lumayo upang makuha na ni Oscar ang prinsesa. Kinabukasan, habang nakatambay ang room 10 sa gilid ng pamilihan, dumating si Abel na mukhang abala. Ibinalita niya kina Rio na maayos na ang kalagayan ng prinsesa. At ang nangyari noong nakaraang gabi ay itinuring na hindi pagkakaunawaan at humingi na rin daw ng paumanhin si Oscar sa pagkakamaling ginawa niya. Gayunpaman, ang epekto ng pagsalakay kagabi ay napakabigat na dagok dahil sa dami ng namatay at nasugatan. At dahil napatunayang tumulong sila Amon, Eto at Niels sa pagliligtas sa prinsesa, makakatanggap sila ng salapi bilang gantimpala ngunit hindi kasali si Rio. Sa huli maayos ang lahat na nakauwi pabalik ng loan. Pero si Sarah ay bakas pa din ng lungkot at hanggang ngayon ay hindi pa din niya mahanap si Rio. Hindi niya mawaring kung bakit hindi ito mawala sa kanyang isipan, subalit nang dumaan siya sa restaurant, nadatnan niya si Rio doon na kumakain ng paborito nitong curry, kaya't naging masaya na muli si Sarah. Maya-maya ay nagtungo sila sa library kung saan ipinakita ni Sarah ang mga impormasyong tungkol sa alchemy. Matapos makopya ni Rio ang mga ito, nalaman niyang mahigit 200 taong gulang na pala si Sarah. Namangha si Rio dahil nananatili pa rin itong napakaganda, dahilan upang mahiya sa kanya si Sarah. Matapos nito, nagtungo sila sa transcriber at doon ay nakasalubong nila si Abel. Nagulat si Abel na magkakilala pala si Rio at Sarah. Sinabi ng dalawa na ang turingan nila ay bilang estudyante at guro. Nang makaalis na si Abel, napansin ni Sarah na impormal ang pakikipag-usap ni Rio kay Abel. Dahil dito, nais ni Sarah na kausapin din siya ni Rio ng impormal dahil mas gusto niyang ituring siya nito bilang kaibigan at sumang-ayon naman si Rio. Kinahapunan, nakipagkita si Rio kay Abel, ipinaalala ni Rio na may utang sa kanya si Abel at ililibre siya nito ng hapunan ng 1 linggo. Gayunpaman, bilang kabayaran iminungkahi na lamang ni Rio kay Abel na tulungan siya nitong humanap ng mabibiling malawak na bahay dahil balak niyang mag-eksperimento sa alchemy. Ngunit nang sinamahan siya ni Abel sa ahente ng mga lupain, nalaman nila sa ahente na tanging mga maharlika lamang ang pwedeng bumili ng bahay sa loob ng lungsod. Subalit ang tanging maiaalok lamang niya ay ang dating farmhouse sa labas ng lungsod. Nang kanila itong puntahan, maganda at maayos pa din ang kalagayan ng farmhouse dahil dito ay hindi na nagdalawang isip si Rio na bilihin ito. Gayunpaman sa spirit realm, nakita ni Michael ang naging mapayapang simula ni Rio sa mundong ito, subalit ang engkwentrong naganap sa pagitan ni Rio at Oscar ay nagsisimula pa lamang, ibig sabihin may mas malaki pang pagsubok ang kahaharapin niya. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa din si Michael na malalagpasan ito ng ating bida.
At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.